Ibang Tesalonica, Kapitulo 2, 2. versículo 11. Kung si 2:11. Busa ang Diyos nagpadala sa ila si dakong pagtalang. Agud nga magtuo sila sa kabutigan. 12. Agud nga matagod dilian ang tanan nga wala magtuo sa kamatuoran, kundi nagkalipay sa pagkadi matalong. 13. Apang kinahanglan kami sa gyapon magpasalamat sa Dios tungod sa inyo, mga kautulan nga hinigugma sa Ginoo. Kay ginpili kamo sa Dios kutob sa ginsuguran nga maluwas pagi sa pagkabalaan sa Espiritu kag pagtuo sa kamatuoran. Aman na kamahanan. Ikaw mag-bless sa amon. Kaya mga wala diri. Ikaw ang magapanghikot sa iyo. Kami tanan. Nagatubang sa mga kapipitan. Pero ining mga bagay dintugutan. Amen. Kaya mo siyang ginausan mo agon magabalik kami permission. Amen. Kabayang Holy Ghost ang magagayad sa amon. Sa ngalan mo kay Jesus, yan po kami. Amen. Magapungko. Glory. Thank you, Lord. Ang Iglesia sang Diyos, amo na siya ang lawas ng Kristo, katawan ni Kristo. Yes. Amen. Ang katawan ni Kristo ay tinulat sa asawa ni Mister. Kag ang asawa ni Kristo, yun ay kanyang nobya. Ang iglesia ay iisa lamang. Hindi dalawa, hindi tatlo. Pero marami ang mga iglesia. Sa iglesia yun, wala membrohan. Dahil ang bawat manampalataya ay bahagi ng katawan niya sa pamamagitan ng isang espiritu. Tayo lahat pinautismuhan sa espiritu yun para sa isang katawan. Glory. Kinainom sa isang espiritu. Ano man ang lahi nun? Hudyo o Grego. Hilwayo o Rikon. Yan. Kaya sa Iglesia ng Panginoon, walang membrohan. Ito'y fellowship. Dalawa o tatlo. At sinabi ng Panginoon, huwag niyong kaligtaan ang pagkakatipon ng buo. Kagaya sinagawa ng iba, yamang nalalaman natin na malapit na ang pagdating ng Panginoon. At sa pagdating ng Panginoon, tayo nabubuhay sa pinakamasama na kapanahonan, average, na kung paano kumalat ang maraming reliyon, maraming mga iglesia, maraming mga katuruan, maraming uri ng panampalataya. Maraming iba't ibang uri ng pangangaral. Pero ang tunay na iglesia kailan may isang aral lamang. Yun ang aral ng mga apostol. Dahil sa araw ng Pentecostes, nag-aral si Pedro tungkol sa bautismo ng
tanungin siya ng mga nakinig sa kanya. Ano ang aming gagawin? Sinabi ni Pedro, magsipagsisi ang bawat isa Amen. sa inyo. At magpabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Hindi sinabi magpabinyag, pabautismo. Dahil ang binyag, wisip, samantala ang bautismo, lubog. Kailangan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Dahil sa pangalan naman ng Panginoon Jesus, merong kapatawaran. Kung ibang klase bautismo, ibang fear mo lang, hindi ma-apply ang kapatawaran ng kasalanan. At tatanggapin niya ang pangako na siyang banal na Espiritu. Ang tumanggap sa kanyang mga aral, pinangaral, ay nabautismuhan sila lahat. Ang nanundihan. Nabautismuhan sila sa araw ng Pentecostes. Ilan? 3,000 katao. At ang 3,000 katao nito, hindi hanggang bautismo lang at huminto na sila. Dahil ayon sa gawa Diyos, 42, ano ginawa ng mga tumanggap na 10,000 katao? Kag nagpadayon sila sing malingon sa pagtulunan sa mga pinadala. Okay? Anong ginawa nila? Matibay ang kanilang panindigan sa aral ng mga apostol. Mayroon sila apostolic doctrine. Sige? Kag sa pag-iambitay, sa pagtipig-tipig, sa tinapay, kag At sa banal na hapunan, kag sa mga pangamuyo. at sa panalangin. Amen. Ganyan ang gawa. Kaya, yung loob ng Diyos, dahil mayroon sa susunod na Sunday, may banal tayong hapunan. Kung ano yan, ano pa siya. Agad, mayroon. Now, kaya ang iglesia, may isang aral naman. Yes. At Amen. ang aral nito ng mga apostol ay unti-unting nawala. Amen. Sa tunay na iglesia, dahil pumasok ang mga hindi totoo na mga tagapagturo. Amen. Na mayroong napusi sila ng demonyo. Kaya ang iglesia ay nilayo nila sa salita ng Diyos. At pumasok ang iba't ibang uri ng interpretasyon sa Biblia. Kaya lumabas, Katoliko, Iglesia ni Cristo, dating daan, Baptist, Methodista, sari-sari na iba't ibang uri ng Pentecostal. May Trinitarian, may Tungnis, sari-sari. So pumasok ang iba't ibang uri ng sekta at iglesia dahil sa mali na katuruan. Yung tinatawag mga tao na Kristiyan. At ang katotohanan ay kanilang minasama. Ano sinasabi si Kalawang Pedro? Kalawang Pedro 2, versikulo 2. Kasi mo. Kag sa inalay nagabot ang hagunos gikan sa langit supong sa pamadlos nga angin nga nagkuyop. Kalawang Pedro. Dos. Dalawang pito dos. Oo, versikulo 2. Apang may di matuod nga mga malalagna man nga nagtutaw sa katawhan supong nga sa inyo man magatutaw ang di matuod nga mga manunudlo. Nga sa tago magapasulod sing malaglagon nga mga herehiya kag kag nagapanginwala bisan sa agalon
nga nagbakal sa ila nga nagadala sa ila kaulingon sing madagmit nga kalaglagan. 2. Kag madamo ang nagasunod sa ila mga pagkaulag, kag bangon sa ila ang dalanon sa kamatulan, himalauton. Ang ayon kay Apostol Pablo sa lumang tipan may mga false prophets na siyang lumitaw. Sa bagong tipan mayroon din mga false na tagapagturo na magpapasok ng sekreto, lihim ng ng mga doktrina na malaglagon, nakakapahamak ng aral. At kapag ito ay tinanggap ng mga tao, kanilang himalauton, masamain ang katotohanan. Katotohanan yun. Masamain pa nila. Sabi ng mali yan. Pero yun ang totoo. Sabi ng Panginoon, dahil dito, ipinadala ng Diyos sa kanila ang matinding ano yun? Yung ikalawang Tesalonica 2:11. Ha? Matinding pasabi pa natin, ba? Ang binasa ng kadawang Tesalonica 2:11. Diyos ang siya yung kanina nasa mo. Yung kadawang Tesalonica 2:11. Yung una mong binasa kanina. Usa ang Dios nagpadala sa ila sing dakong pagtalang. Okay, dako ang mapagtalan. Ano yung pinadala ng Diyos ng dako ng pagtalang? Bakit? Dahil kanilang minasama, itinakwil ang katotohanan. Amen. Na itong katotohanan magdadala sa kanila ng kaligtasan. Pero, dahil tumalikod sila sa tunay na mga nasalita ng Diyos, dako nga pagtalang ipinadala sa halip ng Holy Ghost ang ipadala, ibang Espiritu ang ipinadala sa kanila. Anong gagawin ng Diyos kanila? Paparusahan ng Diyos ang nagturo ng mali. Paparusahan din ng Diyos ang mananiniwala sa mali. Amen. Mayroon kong unay pabasa pa natin sa tatlong pages. Number 1. Coming. Ah. Now the coming of the Lord Jesus is so imminent. The coming of judgment. Okay, ang pagdating ng Panginoon napakalapit na. At ang paghukom sa mundo nito ay malapit na. Kaya nindol, tigmanin yung lahat ng mga bagay, pasimula lamang ng mas higit na mga kahirapan. So, ang paghukom sa mundo. Sige, brother. Right? The coming judgment of His calling His elected. At ano ito? Tinatawag ng Diyos. Calling, tinatawag ng Diyos. Sino tinatawag niya? Ang kanyang mga pinili. So, ang Diyos may pinili. Amen. Marami ang tinawag, kunti lang ang pinili. Glory. So, tinatawagin niya ang kanyang mga pinili. Sige. In oneness with Himself. Upang maging isa Amen. sa kanyang sarili. Sino himself? Si Kristo. Gusto ni Kristo na ang pinili, maging isa sa Kanya, maging oneness. Hindi ang ayaw ng Panginoon, ang Kanyang iglesia na maging rebelde sa Kanya. Sumail ang iglesia. Amen. Pero gusto niya na maging oneness sa Kanya ang iglesia. Sige, brother. The same kind of a ministry He had.
ang iglesia nito kailangan magkaroon ng ngayong uri din ng ministry o gawain, kagaya sa gawain ng Panginoon. You know how I shaped in the church ages here not long Ang ago. tinutukoy niya dito, ang 7 kapanahunan ng iglesia. Ang iglesia isa, pero nabahagi sa 7 kapanahunan. At ang bawat kapanahunan may mensahero. At ang bawat mensahero may dalang mensahe. At ang mensahe yun ay para sa mga pinili sa kanilang panahon upang maging nobya, maging iglesia sa kanilang panahon. At iipunin lahat pagdating ng rapture. See, The big tower that was built called the pyramid. okay, ang malaking tore na tinatawag pyramid. Dito itinulad ang iglesia. Ang 7 kapanahonan ng iglesia itinulad sa 7 patong na malalaking tipak ng bato upang maging pyramid. Okay. But the headstone was never put on it. Okay, kaso lamang mayroong pangulong bato. Ang ulong bato ay hindi nakalagay sa pyramid na yan. Ang pyramid ay ang iglesia, tipo iglesia. At ang ulo ng iglesia, si Kristo na tinanggihan ng mga tagapagtayo ng mga reliyon. Sige. Remember how the Lutherans came. O ito, sa panahon pyramid o ang iglesia na pahiwalay na sa salita ng Diyos dahil sa palsong tagapagturo na dahil ang espiritu ng Antikristo ay tumilo sa iglesia. Kaya ang iglesia ay dumilim. Ano ibig sabihin? Sa panahon ng Dark Ages, na kung paano nawala ang salita ng Diyos. Ngunit si Kristo darating. Kung darating, may kukunin siya. Iglesia. Kaya ang ginawa niya, unti-unti yan nireforma ang iglesyang nawala sa katotohanan. So, ang unang panahon, sa panahon ng Reformation, ano ang unang panahon ng iglesia, brother? Lutherans. Lutherans. Ang panahon ni Luther. Okay. Then the Wesleys, in the minority, Okay, sa minority naman, nag-unti-unti paliit ng paliit. Habang pataas, unti-unti paliit. Ang minority na lang sa panahon ni Wesley. Okay? then down to Pentecost. At patungo sa Pentecost. Panahon niya. See? Now what is he doing? What he is doing, calling from that. Ano? Now what he is doing, calling from that. Okay. Ano ginagawa ng Panginoon? Tatawag siya, may tatawag siya. Mula sa Lutheran, tungo sa Wesleyan, tungo sa Pentecostal, tatawag. Anong pantawag? Ang mensahe. Sa bawat panahon. May mensahe si Luther. Pantawag niya yun sa mula sa Katoliko. At tungo naman ang mapinili ay napunta o nagtuloy kay sa Wesleyan, ang pinili sa Wesleyan nagtuloy sa Pentecostal, at ang pinili sa panahon ito pinag-usapan ng Pentecostal ay patungo kay Kristo. Sige. Called out the elect to make Tawagin itong mga pinili. the Lutheran. He called out the elect out of the Lutheran. Sige, dito. Make the Wesleyan, called out the elect. Make the Pentecostals. Okay, ganun. Now Ang mga pinili, tinawag, pinalabas mula sa Katoliko, tungo sa pagka-Lutheran. Ang pinili sa panahon ng Lutheran ay naging Wesleyan, mula sa Wesleyan, naging Pentecostal. See? Now he's calling the elect Pentecostals out to make the headstone to come into it. Okay. So ito naman, mula naman sa Pentecostal, mayroon naman tinawag. Tinawag. Para
dumating ang Pangulong Bato. Sino Pangulong Bato? Si Kristo. Amen. Dumating. Bakit? Wala ba si Kristo sa iglesia? Wala eh. Dahil sa pasimulo ay ang salita. Amen. At ang salita ay kasama ng Diyos. Yes. At ang salita ay Diyos. Yes. Kung walang salita, walang Diyos. Amen. Kung may salita, may Diyos. Dahil ang Diyos kasama ng kanyang salita. Siya natin. A very same kind of a ministry, dropping right in on it, calling his children from all denominations and all walks. Sino tatawagin? Bakit kailangan dumating ang headstone na si Kristo sa iglesia upang tawagin ang kanyang mga anak? Amen. Siya tatawagin niya ang kanyang mga anak. May anak siya sa mga protestante. May mga anak siya sa panahon sa mga Pentecostal. May mga anak siya sa mga Baptist. Siya tatawagin niya ang kanyang mga anak. Amen. So bago itawagin, mga anak sila. Amen. Kung mga anak, binhi muna. Kung binhi, nasa kaisipan ng Diyos. Ang nasa kaisipan ng Diyos ay ang salita. Ang salita ng Diyos ay binhi Amen. ng Diyos. Ayon sa una Pedro 3, una Pedro 1:23. Kung ano ang salita ng Diyos, yun ang binhi. See? Oh, 23. Una Pedro 1:23. Natawo kamuliwat, hindi sa matinulunton nga binhi. Ano madinulunto na binhi? Binhi sa aton tatay. See? Kundi sa di matinulunton. May binhi pa lang, hindi madulot. Hindi magulo. Doon tayo na ipinanganak mo rin. Born again. Binhi ka muna bago ka mag-born again. See? Paagi sa buhi kag nagapadayon nga pulong sa Dios. Kita mo, ang pulong sa Diyos, ang salita ng Diyos, binhi ng Diyos. So bago tayo pinanganak, binhi muna tayo. Paano rin binhi ng Diyos? Ang isang tao, kailangan mag-isa siya, sumampalataya siya sa salita ng Diyos. Amen. At maipanganak siya sa banal na Espiritu. Siya brother, love? Number 2. Leadership. Ah. And you fellow that is hanging on to a creed, Kaya kayo na mga tao na kumakapit dyan sa mga aral ng tao. and knowing the word of God Ano? and knowing the word of God being vindicated. At na alam nyo, sino alam nyo? Itong mga tao na kumakapit sa doktrina ng tao. Na ang salita ng Diyos ay bendikado. Amen. Sino? Right before you, Sa harapan nyo. the baptism of the Holy Ghost. Kita mo ang bautismo ng banal na Espiritu. Amen. And these realities we have today, At ang itong lahat ng mga katotohanan na meron tayo sa panahon ito, sa araw nito, then because of your creed, pero kaso lamang dahil sa kanila mga doktrina ng tao, turn away from it, sila'y tumalikod dito. Sa tumalikod sa salita ng Diyos. Amen. Kaya tuloy ang bautismo ng Espiritu Santo, hindi na tinanggap. Sino? how can you be a son of God Paano ka na maging anak ng Diyos? and deny the word of Kung God? inyo naman tanggihan ang salita ng Diyos. Amen. That's predicted for this Na, last na hinulaan para sa ating panahon. that we're Kita living mo, in. kita mo, kung ikaw anak ng Diyos, hindi mo matatanggihan, hindi mo ma-reject ang salita ng Diyos. Amen. Hindi pwede. Pag sinabi ng Biblia na dahil ang salita ng Diyos, binhi,
Amen. Sinabi ng salita ng Diyos, hindi ko pinapahintulutan na ang babaeng magturo ni mamahala sa iglesia. Amen. Paano ito i-reject kung siya'y anak ng Diyos? Mag-aamin na yan. Amen. Amen. Praise the Lord na yan. Amen. Dahil nakita niya katotohanan. Ang Diyos, isa. Siya si Elohim. Nagkaroon ng gawain, pagka-ama, pagka-anak, pagka-espiritu. Pero itong tatlo, isang persona. Sino siya? Si Lord Jesus Christ. Sige. That we are living in, how can you do it? Paano mo magawa yun? Paano mo gagawin? Sa panahong ito na buhay tayo, paano mo maitakwil ang mensahe sa salita ng Diyos na nahayag sa ating panahon? Sige. Okay, next. Verse 2. We have seen his star come to worship him. Long as you are tied up with a bunch of unbelievers, Sabi ito, habang kayo ay nakikisalamuha sa mga hindi manampalataya, bakit hindi pa maganda yun? that Huwag kayong makisalamuha sa mga hindi manampalataya. See? that don't believe these things, Na hindi naniniwala sa mga bagay nito, ano yun? Ay hindi naniniwala sa mga bagay nito, ay hindi manampalataya. See? you'll never be able. You'll be as blind as a bat. Ano ito? Hindi mo na makikita ang pangakong salita, ang katotohanan. Amen. Bakit? Nagpadala ang Diyos sa birthday kabaskog na pagtanam. Amen. Cut yourself away from everything. Putulin mo ang sarili sa mga bagay, sa lahat ng bagay. If it is mother, father, sister, Kahit brother, papa, mama mo, brother mo, sister mo, denomination, whatever it is, kahit denominasyon, kahit ano pa ito, he that won't forsake his own, kung hindi niya itakwil ka sa sarili niya, come after me, agad sumunod sa Panginoon, is not even worthy ay hindi of his siya own mind. dapat sa Panginoon na maging sa Panginoon. Amen. He that puts his hand on the plow and starts, Kagaya siya ng isang tao nag-araro, humawak siya ng araro. and even turns to look back, Pagkatapos mag-araro sa piro, nakalimutan naman siya sa likod. Tuloy-tuloy siya, abante, pero nakalimutan siya sa likod. Doon ang paningin niya. Amen. Ano, matuwid ba ang kanyang pag-araro? Tuloy-tuloy ang pag-araro, pero sa likod siya nakatingin. Ganoon ang mga ministro. Amen. Nangangaral. Kaso lamang lumilingon sila sa aral ni Luther, sa aral ni Wesley, sa aral ng Pentecostal. Bakit? Lumipas na ang kanilang panahon. Amen. Tayo nabubuhay sa huling panahon ito. Amen. Sige. is not Glory. even worthy. Hindi siya dapat dapat It's not worthy of plowing. para mag-araro. Brother and sister, let me tell Mga you, brother, sister, handa kung sabihin ko sa inyo, there is a genuine, true Christian life. shining in the light. mayroong tunay na liwanag para sa mga Kristiyano. Amen. You know? It is Jesus Christ, Siya si Lord Jesus Christ, Amen. the same yesterday, today, and siya forever. noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Cut loose from everything. Kailangan pagkaunan natin ang ating sarili sa lahat ng bagay. See? And He is the Word. At siya ang salita. He's always the Word. Laging salita. God's Word. Sorry. Sino sa si Jesus Cristo? Amen. Ang salita ng Diyos, ano? God's Word is perfectly right. Ang There's salita no ng Diyos, private interpretation. laging tama. Amen. At hindi na nangailangan ng Diyos ng private na pagkatunawa. Naunawaan niyo ito, unawaan niyo yun. Dahil kasi nag-aaral ng seminaryo, nag-aaral ng Bible school, hindi kailangan ng Diyos ang kanilang interpretasyon. Amen. Bakit? See? Wala na? O, see, next.
The seed is not heir with the shock. Ano na? That's the same way sin began in the Garden of Eden. Ganyan, kasalanan nagsimula sa paraiso. See? That is how death started by sin. Doon nagsimula ang kamatayan dahil sa kasalanan. Amen. Was when one word of God Isang salita lang ng Diyos was misconstrued na mali ang pagkakaunawa or doubted. o kaya pagdudahan ng salita ng Diyos, isa lang. You can't doubt or misplace one word of God. Hindi mo sa pagdudahan o mamispisa ng isang salita ng Diyos. Amen. That is thus saith the Lord. It's Ito every ang word sinabi is ng so. Panginoon. Dahil ang kanyang salita, ang kanyang salita ay tama. Amen. Walang mali. Amen. Kaya pag dumating sa yung salita ng Diyos, amen na lang. Amen. Praise the Lord na lang. Yes. Huwag kang mag-question. Maging iba ang labas mo yan. Kamatayan espiritual, abutin mo yan. Amen. Sige. Next book, number 2, as a oneness. Ah. Oneness. What has He done? Anong ginawa niya? He has placed with them Naglagay ang Diyos ng ano? a true teachers. Naglagay ang Diyos sa kanyang iglesia ng tunay na ano? Teachers. Guro, hindi, palsong guro. Sige. True prophets. Tunay na propeta. Stay with the word. This word. Mayakiri ka sa salita. Amen. The Kung Bible. anong salita na tinurong tama, manatili ka yan. Amen. Stay. Huwag kang malis Amen. sa salita. Sige na lang. The Bible, my sheep hear my voice, said Ayon sa Jesus. Biblia, ang aking tupa, nakikinig ng aking tinig. Ang tinig ng Diyos, kanyang salita. Yes. Glory. Said Jesus, if that was His voice then, it is His voice now. Kung ano ang busis noon ng salita noon, yun din ang busis ngayon. Ang Anything, tinutukoy, kung anong salita noon, yun din ang salita ngayon. Hindi nagbabago ang salita. Okay. anything contrary to Ay, that ito voice, na. Kahit ano ang bagay, laban sa tinig ng Diyos, sa salita ng Diyos, ano? it is not sheep food. Hindi yung pagkain ng tupa. Pagkain yun ng kambing. Glory. They won't follow it. Ang tupa, hindi siya susunod sa mga kontra. Sa mga aral na kontra sa salita ng Diyos. From east, from west, out of every denomination, out of every Lahat yun. organization. See, They come from the east and west, gathering together. okay. Okay, na bro. Next. Revelation chapter 4, part 1. War! This is the setting of the great battle. Ito ang prastada ng dakilang gera. Okay. The people Ang mga tao that rejected God's message na, ano ba ito? Ang mga tao na nag-reject na mensahe ng Diyos, pakinggan. Okay. rejected the Holy Spirit. Amen. Ano ito? Tinanggihan din nila ang banal na Espiritu. Pag tinanggihan nila ang mensahe, tinanggihan din ng Holy Ghost. Siyempre, ang Holy Ghost sasama sa kanyang salita na tinanggihan nila. Lalayo ang Holy Ghost. See, The messenger ang mensahero of the 7 churches, sa pitong kapanahonan, the one that had rejected this message, ang sino man nagtakwil ng kanyang salita, ng mensaherong ipinadala. of His grace, Sa panahon ito ng biyaya, had nothing left, what? Sabi nung wala na natira. but judgment was Kung ready. paghuhukom. Oo. Ang sumampalataya, paparoon. Ang sumampalataya, mabutismuhan, mariligtas. Ang hindi sumampalataya, paparusahan. Nang ano? Sabi niya, sa ating key verse, ang hindi sumampalataya sa katotohanan na kanyang marinig, kundi kasinungalingan, baliktad ang kanyang gusto. Siya'y paparusahan. Amen. See? Ano yun? But judgment was ready, Ang paghukom, preparado na. all while He was making ready to pour
out the plagues upon the Dahil- earth now. Preparado na rin ang Diyos na kanyang ibubuhos ang salot ngayon. May mga salot na ibubuhos ng Diyos sa ibabaw ng lupa. See, Come up hither, and I will show you what is fixing. to anong take place. sinabi dito ng tinig kay Juan? Akyat dito. Ipakita ko sa iyo ang mga bagay niya na darating, na magaganap niya. See, Christ rejecting si Kristo ay tinanggihan Yes. godless sinners, ng ano? Ng mga hindi maka-Diyos, makasalanan. Sino tumatanggi ng salita ng Diyos? Ang mga hindi maka-Diyos. Anong tawag? Makasalanan. Ang tumanggi ng isang salita, makasalanan. Unbeliever. See, I'm going to pour out my wrath upon them. kita mo, aking bubos ang aking galit sa kanila. God's love. Ang Diyos pag-ibig. Ngunit kapag tinanggihan ang kanyang salita, galit ay bubos ng Diyos. Amen. Meron ba niyan? Meron. Pahayag, bugna, 6. Versikulo 16, 17. Pasan. Nga nagasineng sa mga bukid kag mga igang. Tiphag kamo sa amon kag taguha kami sa nabuhong sa nagalingkod sa trono kag sa kasingkal sa kordero. Kita mo, kasingkal, perting kaaki. Galit na galit ang kordero. Sige. Kag nagabot ang dapungat law sa ila kasingkal. Oh. Kag sino balahang sa lang mga batas ini. Sa mga tuwid. Darating ang araw ng galit ng Diyos. Galit na galit. Ngayon, biyaya. Na makakasama sa rapture ang tumanggap ng mabuting balita. Ngunit pagkatapos ng rapture, ang lahat na tumanggi sa mensahe, maiwan. Dahil wala siya ng damit pangkasal. Sinabi ng hari, humayaw kayo. E kung bidahin nyo ang makikita nyo masama't mga matuwid na puno ang bulwagan ng kasalan. At nang pumasok ang hari sa bulwagan ng kasalan, nakita niya isang tao, kaibigan bang wala ka damit pagkasal. Naumig siya. Anong tawag ng hari? Kaibigan! Hindi sabing anak. Kaibigan. Glory. Hallelujah. Ang hindi naniniwala sa buong mensahe, kaibigan ng Diyos, kaibigan din natin. Hindi siya kapatid. Sino aking kapatid? Sabi pa yun, yung nasasalita ng Diyos, yun ang kapatid mo. Babae o lalaki. Ngunit sabi ng Panginoon, kapag tinanggihan ang mensahe, kaaway siya ng Diyos. Anong darating sa kanya pagkatapos ng rapture dahil naiwan siya? Galit. Matinding galit. God's love. Ngayon, ang tumanggi ng mensahe ng kaligtasan. Anong kanyang aabutin? Salit na rapture? Sumpa! Galit na galit ang Diyos. Sa panahon ng malaking kapigatian. Lindol, gera, tagutom, super bagyo, super lindol. Sa ngayon, yung sabi ni Kristo, itong lahat ng mga bagay, pasimula lamang. Dahil bubus ng Diyos ang kanyang matinding galit sa mundo nito. Pero saan ang bride? Saan ang pinili? Nandun sa ibabaw! Nagkakasayangan! Mayroon sa ibabaw ng kasalan! At sabi ng Biblia, magsaya tayo ng mainam. Sapagkat ang kasal ng kordero ay dumating. Kahit wala kang pira,
natin, kasal! Seremonya! Rapture at pinag-usapan. Pagkatapos ng rapture, wala nang biyaya sa mahigpit. Tumayo ang bawat. Ngayon pa lang! Ngayon pa lang! Mag-desisyon tayo. Glory! Ngayon pa lang, anong gagawin mo sa salita na iyong narinig? Amen. Anong gagawin mo sa katotohanan na iyong narinig? Lagpas tayo niya. Lagos sa kanang tayo niya. Hallelujah. Hallelujah. Huwag natin hayaan na sa halip na marapture tayo. Doon tayo papunta sa malaking kapigatian. Sa galit ng Diyos. May tatay ka, may nanay ka, may kapatid ka. May mahal ka sa buhay. Kawawa sila! Kung iyong nangitinan, tumingin ka sa hinaharap. Tumingin ka sa malaking kapigatian. Hallelujah. Ngayon may kapigatian, pero hindi pa malaki. Ang kapigatian ito. Tumingin ka ngayon pa lang. Kung isang nanay, tatay, nalulungkot sa kanyang mga anak. Nalulungkot sa iyong mahal sa buhay kung nahihirapan. Lalo pa kaya, pag malaking kapigatian na, ibubos ng Diyos ang kanyang matinding galit Hallelujah. sa mundo. Hallelujah. Lord. Ano ang iyong, ano ang naskaisipan mo? Sabi na, tumakas tayo. Ang mga makapangyarihan, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Dahil tinawag kami ng iyong mabuting balita. Tinawag kami ng iyong katotohanan. Ikaw ang tumawag sa amin, Panginoon. At ang minsay sa panahon ito ang iyong ginamit. Naming marinig ang katotohanan, ang katapusang mabuting balita sa aming panahon. Pinupuri ka namin. Patawarin mo kami lahat. Yes, Lord. Sa aming kakulangan. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kahinaan. Yes, Lord. Sa aming mga kasalanan. Hallelujah. Hallelujah! Na lumakad kami. Hallelujah. Nang doblehin pa namin. Nang makailang bisis ang aming daan sa paglilingkod sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Hindi na magtatagal ang mundo ito. Hindi na magtatagal ang panahon. Purihin ang Diyos. Ikaw si Jehovah. Amen. Jehovah Jireh. Ikaw ang supplier. Ikaw ang provider, Jehovah Jireh. Ikaw si El Shaddai. Amen. Sa iyo kami magtitiwala. Turuan mo namin kaluluwa na magtiwala sa iyo. Ikaw si Yahweh. Ikaw si Elohim. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang King of Kings. Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang supplier. Ikaw ang provider. Ikaw ang healer. Ikaw ang redeemer. Ikaw ang Savior. Ikaw ang creator. Ikaw ang lahat at sa lahat sa amin. Napakapalad namin na mayroon kami ng Diyos kagaya mo. Siya ang lahat ng kabuuan ng pagka-Diyos ay nasa iyo. Yes. Panginoon, maraming salamat. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, we pray. Amen.